All right. Good day, everyone. I am Diane Maria Lafina, And Chavez Joy Ansi. and I will be presenting to you our topic for today. So, our topic for today is all about learning thinking style and multiple intelligences. So okay, ayan. Thank you Miss Dayan sa pag-introduce ng ating topic. Ngayon magsisimula na tayo sa Module 5. Learning Style. Ano nga ba ang learning style? Learning style refer to the preferred way an individual process information. So, ito daw yung mga style ng bawat tao o ng isang individual para matuto. Kasi sabi nga natin, 'di ba? Bawat tao is magkakaiba-iba. Student ka man, nagtatrabaho ka man, matanda ka man, o dalaga ka man, lahat tayo is magkakaiba-iba. Ganon din sa tinatawag nating learning. Kasi may mga tao na iba't iba ng paraan kung paano matuto. Kumbaga, yung learning style, ito yung different individuals way of learning. Kumbaga, ayun. So, dito, ipapaliwanag ko kung ano nga ba yung mga tawag doon o kung ano nga ba yung mga style na to na tinatawag natin kapag dating natin sa learning. Ayun na nga, sa learning style kasi nakapaloob din dito yung tinatawag nating sensory preference. So, yung sensory preference, connected siya sa senses of human, like sense of touch, sense of hear, sense of sight, sense of taste, and sense of smell. Yun yung tinatawag nating sensory preference. Kasi di ba sinabi ko kanina, yung mga tao is magkakaiba-iba sila sa learning. Kung anong yung style nila sa learning. For example, may mga tao na mas mabilis nagpa-process sa kanila, mas naiintindihan nila kapag nakikita nila, naririnig nila. So, ayun yung tinatawag natin sensory preference. So, ngayon, i-explain ko sa inyo yung tatlong learning style. Yung verbal learners, auditory learners, and tactile o kinesthetic learners. So, number 1, visual learners. Visual learners prefer to learn through image, graph, and chart. So, kung visual learners ka, for the word itself, visual, ito yung mga tao na mas naiintindihan nila, mas napaprocess nila yung mga bagay-bagay o yung mga information through image. Kapag nakikita nila, doon nila mas nauunawaan at naiintindihan. Number 2 naman, auditory learners. Auditory learners, they learn best through verbal discussion by listening and talking. So, ayun, kapag auditory learners ka, mas prefer mo naman yung mga verbal discussion. Kasi may dalawa kasi nakapaloob dito sa auditory learners. Ito yung listening and talkers. So, sa listener, ito yung mga student na common student, like nakikinig sila sa discussion ng teacher nila, tapos nauunawaan nila at naiintindihan nila. Tapos kapag talkers naman, ito yung mga student na alam nila yung sagot pero hindi nila sinasagot. Yung ginagawa nila, binubulong nila yung sagot nila. Ang tawag sa kanila, talkers learner. So, kung ikaw yung ganito yung personality mo o ganito yung prefer mo, sa tingin mo, mas nauunawaan mo at naiintindihan mo, ang tawag sa'yo is auditory learners. So, yung last naman is yung tactile or kinesthetic learners. So, yung tactile or kinesthetic learners, ito naman yung you learn by touching and doing it in order to know the concept best. So, dito, sa learning, sa tactile learning and kinesthetic learners, ito naman yung mga learners na mas naiintindihan nila, mas nauunawaan nila, mas nagpa-process sa kanila yung information kapag ginagawa nila o hinahawakan nila yung isang bagay. For example ko dito, kunyari ako teacher ako, nagbigay ako ng activity, nagpagawa ako ng bahay. Sinabi ko yung instruction pero hindi nila naintindihan. Pero nung ginawa ko na, nung pinahawak ko na sa kanila, mas naunawaan at mas naintindihan na nila. Ayun yung tinatawag nating tactile or kinesthetic learners. Basta, lagi nyo lang tatandaan, pag sinabi nating visual learners, ito yung see it. Pag sinabi naman nating auditory learners, ito yung hear it. Tapos kapag sinabi nating tactile or kinesthetic learners, ito naman yung do it. Yun lang yung lagi nyo tatandaan. So ngayon, ito yung tatlong to, ito yung tinatawag nating learning style. Ngayon, pakinggan na natin si Miss Dayan para i-introduce niya sa atin yung multiple intelligence. Miss Dayan? Let's proceed to multiple intelligence. So, it is a theory describing the different ways students learn and acquiring information. So, we all know that lahat naman tayo is meron tayong multiple intelligence. Iba't iba tayo kung paano tayo matuto and kung paano tayo mag-impart ng knowledge. So, dito, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung multiple intelligences.
Okay, let's begin to interpersonal. Interpersonal intelligence, it is a learning through interaction with others. So, ang ibig sabihin nito, it is ability to understand and interact effectively sa ibang tao. So, 'di ba? Papasok din dito yung non-verbal and verbal communication. Kapag nakikipag-interact tayo using body language or words or written, nakakakuha tayo ng mga information na kailangan natin or natututo tayo. Yun yung ibig sabihin ng interpersonal. And dito rin papasok yung iba't ibang perspective ng tao kung ano yung view nila or ano yung view or opinion nila about that subject matter. So, if, for example, is sa mga teachers, di ba? Kapag nakikipag-interact tayo sa mga teachers or kapag nagre-recite tayo or nakikipaghalubilo tayo sa ibang tao or sa mga students, nakakakuha tayo ng information na kailangan natin para matuto tayo. Okay, let's move on to intrapersonal. So, kanina, di ba, yung napag-usapan natin, yung interpersonal, it is learning through interaction. But ngayon, yung intrapersonal, it is prefer learning on their own. Or ito yung mga individual na mas prefer nila na mag-aral sa sarili nila. Or mas prefer nila mag-aral mag-isa. At dun sila mas natututo, dun sila mas nakakakuha ng mga information about self-study, kumbaga self-study, mas gusto nila yun na mag-isa lang sila na nagre-review para mas pumasok talaga yung mga ideas or mga inaaral nila or mga information na kinakalap nila. So also, yung intrapersonal, it involves self-awareness, through introspection and self-reflection and self-insight. So, ibig sabihin, yung intrapersonal, hindi lang siya more on appreciation of the self, but also, it is a appreciation of human condition. Okay, parang, kasi iba't iba naman tayo ng learning style or ng multiple intelligence rather, iba-iba tayo kung paano tayo matuto. So, if si student number 1, mas prefer niya na group study, yung nagbe-brainstorming ng kasama yung group, but si student number 2 naman, mas prepare niya yung mag-isa siya kasi mas feeling niya na peaceful and mas tahimik, mas makukuha mo yung information or mas patatak sa'yo yung information sa utak mo. Is mathematical or logical reasonings. It is a learning through problem solving. So we all know Albert Einstein, right? Siya yung parang father ng mathematical or logical intelligence kasi si Albert Einstein mahilig siya sa math, and yung math na yon parang dun siya bumabase ng facts about mathematical and logical reasoning because yung mathematical and logical reasonings, it refers to our ability to think logically and reasons and identify connection. So, ibig sabihin nito is parang bumabase siya sa mga objective. Hindi siya subjective. Hindi katulad sa ibang intelligence na more on parang perspective ng sarili mo and perspective ng ibang tao. But dito sa mathematical or logical intelligence, more on based siya sa mathematical problems. So, ibig sabihin, puro siya, parang facts siya, puro numbers, parang yung mga pag nagsosolve ka, dun siya mas natututo na kapag may facts, pag nakita niya yung facts na kapag na-solve niya yung inner own, parang dun siya mas natututo. Okay, next is linguistic intelligence. So, it is learning through spoken or written. So, ibig sabihin nito, ito yung ability natin to read, to write, and to communicate with words. So, for examples is yung mga journalists, or ibig sabihin, or kahit tayong mga individual na tao. Kapag, di ba, kapag nagawa tayo ng mga poem, mas na-express natin yung gusto nating sabihin. Mas na-express natin yung mga emotions natin, yung mga gusto nating iparating, or gusto nating sabihin, di ba? For example is yung mga song, di ba? Using words na bibigay natin, yung mga na-express natin yung emotions natin, yung perspective natin, lahat na-express natin. Kaya ganun ka-powerful yung spoken and written. Mapa-verbal man siya or non-verbal, it's either written or oral, mas na-express pa rin natin. Nandun pa rin yung expression, kumbaga. Mas parang naibibigay natin or naipapahatid natin yung mga gusto nating sabihin. Kaya, ibig sabihin ng linguistic, ito yung learning through spoken or written. Kasi, yun lang naman yung focus nun. So, di ba, sobrang dali lang yung intindihin. Okay, now let's proceed to the last multiple intelligence na pasok sa
sa topic natin. So, number 5 is yung spatial intelligence. So, alam nyo ba yung mga example nito is yung mga architects or artists kasi mas natututo sila or they learn visually in organizing ideas, ibig sabihin nun. So, parang dito, parang mas malawak yung imagination nila. Kaya 'di ba yung mga architects, ang gagaling nila mag-drawings or ang gagaling nila mag-create ng mga images na nasa utak lang nila. Then kapag they visualize it, kapag inorganize na nila, ang ganda nung kinakalabasan. So, dito papasok yung spatial. Parang mas natututo sila or mas na sasabi nila or mas na ibibigay nila yung gusto nilang context through organizing ideas or visualize or yung mga drawings, di ba? Yun yung parang nakikreate nila yung internal image and pictures. So, parang ibig sabihin dito, kasi tayo, di ba, iba't iba yung intelligence natin. So, may mga tao na may spatial intelligence. Parang, di ba nakikita natin na ang daming mga engineers, ang daming mga architects, ang daming mga artists, kasi ang daming may spatial intelligence, ang daming natututo by using visually and organizing ideas. Parang mas na-express din nila. Kasi dito yung multiple intelligence, parang expressing din to ng kung ano ba talaga yung kung paano ka ba natututo sa isang bagay or sa isang subject, ganon. So, ayun. Thank you, Miss Dayan. Doon na po natatapos ang aming discussion sa Module 5. And I hope marami kayong natutunan about sa learning thinking style and the multiple intelligences. So, parang alam ko naman na marami kayong natutunan. So, mag-a-activity tayo. Pero yung activity natin is napakadali lang. I-identify nyo lang if it's multiple intelligence or if it's learning thinking style, di ba? Sobrang dali. So, I hope marami kayong natutunan sa araw na ito. And stay hydrated, everyone. Lalo na ngayon na napakataas ng heat index. Umabot na siya ng 52 degrees or kaya mag-iingat tayo palagi. And yun lang, miss ko na kayong lahat.